10 senyales na narcissistic ang iyong misis or your wife. Okay, so boys, listen, no? Kapag ganito yung asawa nyo, narcissistic yan. Okay? Umpisahan natin, siyempre, sa number 1. She demands constant attention and validation. So gusto niya, no? Lagi mo siyang pinapansin, lagi mo siyang pinupuri. Pagka hindi mo ito ginawa, mababad trip to. Isa-silent treatment ka nito o gagawa ito ng problema. Yang number 1 na yan. Okay. Number 2, she belittles, mocks, or criticize you to feel superior. So lagi kang minamaliit, lagi kang pinapansin, no? Mali ka. Oh, hindi yan ganyan. Tapos yung tono ng boses o authoritative yung datingan, may pagka-dictator yung boses, no? Tapos lagi kang minamak, no? Lagi kang kinikriticize. The reason why is to feel superior. Ang tingin kasi ng mga wife na narcissist sa kanilang mister ay mababa. Hindi nila kapantay o hindi mataas sa kanila. So ang tingin nila ay servant yung kanilang husband. Okay, kaya ganyan yung ginagawa. Number 3, she lacks empathy and dismisses your feelings. Kapag ka ikaw ay mag-share, sasabihin mo, alam mo, ang hirap ng trabaho ko kanina. Ganito ang nangyari sa akin. Sasabihin niya, ano, mahirap ang trabaho, eh, laki-laki ng katawan mo. Ikaw yata malambot, no? Mahinang nilalang ka. Malis ka na nga dyan, mga ganon. Magano ka na nga, magsaing ka na nga, mga ganon. So, hindi mo na i-share yung feelings mo, kahit pagod ka na sa trabaho. So, yun yung nangyayari dyan, no? Hindi ka na-appreciate, hindi na nadidinig yung iyong mga feelings. So, nahihiya ka na, no? Nakakahiya na mag-share ng feelings kapag ganito ang iyong misis. Number 4, she manipulates and twists situations to blame you. Bakit ganun? Nagtataka ka, laging ikaw yung may kasalanan sa mga pangyayari sa inyong buhay. Lagi kang sinisisi, no? Lagi kang minamanipulate or laging kinokontrol ka. So kung ganyan ang ginagawa sa iyo ng iyong misis, aba ay narcissistic yan. Another one, no, number 5. She uses guilt and shame to control your actions. Okay, yan. So lagi kang gini-guilt trip, lagi nang ikaw ikinukonsensya, lagi kang hinihiya sa mga actions mo. Kaya ikaw ay nanliliit na rin sa sarili mo. Lagi mong iniisip na ikaw yung mali. Halimbawa, maliit yung naisulit mo kasi hindi ka nakapasok, nagkasakit ka. Igigil trip ka niyan. Kukonsensyahin ka niyan. At kung ano-ano pang sasabihin yan sa iyo. At kukontrolin yan yung mga actions mo. Yung mga gusto mo sa buhay, kukontrolin yan. Yung mga hobbies mo, kukontrolin yan. Hindi ka niyan papayagan sumama sa iyong mga kaibigan para mag-basketball, hindi ka niyan papayagan na ikaw ay pumunta sa inyong pamilya, sa nanay at tatay mo para ikaw ay socialize, no? Makibalita ka kung ano nangyayari. Kinokontrol niya, ina-isolate ka niya. So ganyan yung nangyayari. Even sa mga friends mo, ina-isolate ka niya, kinokontrol ka niya. Kung ganyan ang inyong wife, comment down below. Let's go to number 6. She sees herself as the victim. Ayan. Ayan. She sees herself as a victim even when she's wrong. Kahit na mali, no, tama pa rin siya. Tapos pagka ikaw ay nagsabi ng mga masasakit na salita, para sa kanya masasakit na salita, halimbawa sinita mo siya, sinabi mo na, nagastos mo yung pambayad natin sa tuition fee ng mga bata, so mangungutang na naman ako. Papaano na ito? Pagpapabiktim yan. Sasabihin, ako na nga yung lahat ng gumagawa dito sa bahay, ay ginaganyan mo pa ako, sinisisi mo pa ako sa mga gastusin. Ang liit-liit kasi ng ibinibigay mo eh. So, kawawa naman ako. Ganyan-ganyan. So, laging nagpapaawa. So, pagka laging may pabiktim ang inyong misis, yan ay narcissistic ang datingan. Number 7, she disrespect your boundaries and privacy. Wala ka ng boundary dito, wala ka ng privacy. So, wala na siyang pakialam sa iyong pangsariling kagustuhan. Lagi niyang pinakikialaman. So, maraming mga bagay na examples dyan eh. Hindi na ako magbabanggit dito kasi hahaba yung content. Okay, so yan. Another one, she competes with you and undermines your success. Nakikipagpaligsahan sa iyo sa sweldo mo, sa trabaho mo, no? Nakikipagpaligsahan sa iyo kung may trabaho 'yan or kung may negosyo 'yan. Tapos sinasabotahe yung negosyo mo. Sinasabotahe yung iyong mga success, yung iyong mga ginagawa sa buhay, mga plano mo sinasabotahe. Ang sama nito kasi sarili mong Messi sinasabotahe ka. No, naiinggit sa iyong mga pinagagagawa, sa iyong mga success, sa iyong mga plano, naiinggit 'yan.
Pag meron kang success, isinare mo sa kanya, merong nangyari maganda sa buhay mo, sa araw na yon, sinare mo sa kanya, bad trip yan. Ganyan ang mga narcissistic na misis, hindi natutuwa sa success ng mister. Okay, another one. Number 9, expecting special treatment and becomes angry when it's denied. So, kailangan ay special ang treatment mo sa kanya, kailangan ay mala prinsesa o mala queen ang treatment mo sa kanya. Meron man siyang ginawa sa bahay o wala, kailangan siya ay prinsesa, siya ay queen ng bahay na yon. Kahit yan ay nakataas lang ang paa, walang ginagawa, hindi nag-aalaga ng bata, hindi nagluluto, basta kailangan special yung treatment mo sa kanya. Kasi utang na loob mo na siya ay nagpakasal sa'yo o naging jowa ka niya o naging kasama ka niya sa buhay. Utang na loob mo lahat yun, kaya special ang treatment mo. Entitlement ang tawag dyan. Malupit yan kasi masyado mataas ang tingin niya sa sarili niya. Last but not the least, ito number 10, no? Naglalambing lang siya or nagiging mabait lang siya kapag meron siyang kailangan. So kung wala siyang kailangan, hindi siya magbe-benefit doon sa cut. So ito, halatang-halata ito, no, itong number 10. Kapag may kailangan siya, saka lang siya nagiging mabait. Saka lang siya nagiging malambing, maamo. Pero pag wala siyang kailangan, no, napakabangis niyan. Yan ay lagi na nagwawalang hiya kapag walang kailangan. So yan yung mga 10 na mga signs, no? Pagka yan ay 6 diyan o 7 diyan o kahit 5 diyan ang nasa inyong wife, no, ay talagang iyan ay narcissistic, no. Ngayon kung 10 ang nandiyan sa iyong wife, ay ikaw ay mag-alsa balutan na, yari ka na. See you in next content. Bye for now.